Ayan. So, properly enjoy today. So, paano nga ba natin ma-enjoy yung today? Paano tayo mamumuhay sa araw na ito para for us mamuhay para sa kinabukasan? Napakadaming bagay po sa paligid natin. Minsan yung nagiging dahilan para hindi natin ma-enjoy yung araw natin. Minsan may nakikita pa lang tayong ayaw natin, sira na yung araw ko. Di ba may mga ganun tayong instances? So, hindi natin ma-enjoy yung kasagutan ng Diyos because of our situations. May mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin matansya, hindi natin ini-expect. So, yan yung mga bagay na nagiging hindrances or that prevents us in enjoying our today, lalo na our today in God. Mostly, nangyayari din to sa mga members. Hindi exempted yung mga members ng church. Not because you are receiving the Word of God sa loob ng simbahan, hindi na kayo kasama dito sa mga mga gawain ito or mga pangyayaring ito. So, madalas pa nga, tayo pa nga yung talagang nakakaranas ng sakit ng ulo. Bakit? Kasi na-imprint na sa inyo, kumbaga natanggap niyo na yung covenant ni God. Si Kristo ay nasa inyo na, kaya mas visible na lahat ng problema. Kaya minsan, nagmamatter na lang siya kung paano natin madadala yung problema, paano natin mapapanghawakan yung kasagutan na binigay sa atin, at paano natin siya gagamitin dun sa mga nararanasan or sitwasyon natin. So, kadalasan kasi, since namuhay tayo ng mga makasalanan, na-build natin yung sarili nating bartizan, yung maling bartizan, kumbaga. So, since na-build natin itong maling bartizan sa buhay natin, nagkakos ito ng mental problem. Mental o problema sa pag-iisip. Kaya minsan naiisip nyo, kapag nagkaroon kayo ng problema, nakakapag-isip ba kayo ng tama? Di ba madalas hindi? Kasi nga, na-imprint sa atin yung bad bartizan or tinatawag na spiritual problem o fundamental problem. Since nandito tayo sa estadong ito, kahit na mga anak ng Diyos tayo, ang hirap pa rin ma-overcome yung mga problema kasi naging habit, naging nature na natin na magkaroon o na-build sa atin yung bad bartizan na to. So ano ba yung bartizan na dapat itayo natin sa ating mga buhay? Kasi kadalasan ngayon nahuhulog pa tayo sa napakaraming problema. So paano natin malulutas yun? Paano natin i-establish yung bartizan ng Diyos at alisin yung sarili nating bartizan sa buhay natin? Madalas din, wala na kasi tayong choice kung hindi mag-stay dun sa ganong estado. Parang pagod ka na, ayaw mo nang kumilos. Pag may problema dumating, ito na naman yung problema, ayaw ko na. Diba? So hindi na tayo, kumbaga parang, hindi na tayo umuusad. Parang nai-stuck na tayo dun sa problema na yun. Kaya kadalasan, marami din dyan ng mga anak ng Diyos na kahit na na-receive na nila yung answer, yet kumbaga parang nagpapakamatay sila, ano pa, sinasaktan nila yung mga sarili nila, nalulugmok pa sila sa mas malalim pang problema. So, kailangan nating maintindihan bilang mga anak ng Diyos at tayong mga nagsisimba din po tuwing linggo, kapag nakaka-receive tayo ng answer, you have to really see the true message po. Kailangan yung makita yung pinaka-message sa buhay nyo sa loob po ng pulpit message. Kasi kahit na nasa loob kayo ng simbahan, madalas nga tayo pa yung hindi nagpipray. Di ba po? Hindi naging habit yung prayer. Kaya hindi tayo nakaka-receive ng answers. Ito yung dapat na maituro po natin sa ating mga new believers. But since kayo po, hindi na kayo mga new members dito, dapat nature nyo na po yung pag-pray. Hindi na tayo matatawag ng mga pioneer member kasi sobrang tagal na natin sa simbahang ito and yet hindi pa rin natin magawang maging nature yung prayer. Kaya kapag may mga new believer na pumapasok, hindi nila iniisip na simbahan to kasi yung mga members hindi nagpipray. Diba? So we have to make the church atmosphere dito pa lang sa loob ng simbahan. Nagpipray dun sa church, sige magpipray din ako. Diba? Nakaka-receive sila ng answer. That's why I have to have the life of prayer na rin.
Diba? So, kumbaga tayo yung nagiging modelo nila, mga partisan, mga model partisan. So, keep in mind po, lalo na sa mga members natin, kailangan natin magkaroon ng ganitong klaseng nature sa buhay natin. So, kahit na nakaka-receive tayo ng answers, may mga question pa rin tayo. Bakit ganun? Bakit ganyan? Diba? Kasi hindi natin nagiging nature ang prayer. But if you are aware, kung tayo po ay aware sa mga bagay na ito, you will know and see the true problem and answer. So in our introduction, nakalagay dyan, we all know that God's throne is in heaven. Tama po ba? Pero nasaan po yung trono ng Diyos dito sa lupa? Sa ating mga anak ng Diyos. Nasaan po? Nasa mga itinaguyod ng mga bartizan. Sino po yun? Tayo po yun. Mga anak ng Diyos. Tayo yung mga itinaguyod niya para, ano po? Para makareceive nitong power. Power na nagmumula lamang sa trono ng Diyos. Wala nang ibang makatatanggap po nito, kundi tayo lang po mga anak ng Diyos. Tayo mga nakakarinig ng kanyang salita at mga nakatatanggap ng kanyang pangako. So since we receive this power, we can also travel the journey and make this guidepost. Pag sinabing guidepost, ito yung pagtataguyod sa mga iba pang anak ng Diyos, sa mga new believers, ganyan. So since we are sharing the gospel, sila po yung mga itinataguyod natin mga another partisans. Tama po ba? So it's very important for us na ma-enjoy natin properly yung buhay natin mga partisan today. Hindi lang kahapon. Hindi lang bukas. But napaka-importante today. Simulan mo today para may pagpatuloy mo sa mga susunod na araw. Yan ay napaka-importante. Kasi po, yung mga problema natin these days sa loob ng simbahan, sa komunidad natin, sa society, in our generation ngayon, naku, grabe yung generation ngayon. Tama po ba? Sa mga adult po natin dito. Ang tawag po sa atin dati, Jurassic era eh. Tama po ba? Na didisiplina tayo sa pamalo lang, ngayon hindi na. Iba na yung pagdidisiplina ngayon, parang kailangan ng matindihan talaga. So, bakit po ba yung mga tao ngayon, hindi sila nakaka-receive ng answers? Even yung mga pastors po, hindi exempted dito. Hindi po kami mga superhero na akala po ninyo napaka-okay lahat. Di ba po? We also face problems. Kami po mga pastors. Nakakaranas kami ng mga problema katulad ng mga ordinaryong miyembro and also ng mga unbelievers. However, syempre, bilang mga pastors, iba na po yung lifestyle namin. So, hindi naman po kaila sa atin na yung mundo natin ay napakadaming problema. Kaya lang yung mga tao, kahit na nakatanggap na sila ng salvation, patuloy pa rin gumagawa ng mga incorrect things. Yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. So, ito po yung dapat na tignan natin, no? Paano natin matutulungan itong mga members natin, yung mga unbelievers, even yung mga new believers. Paano natin sila matutulungan para ma-receive din nila yung answers na natatanggap natin bilang mga anak ng Diyos. And for us, kahit na mga members na tayo, kahit na mga believers na tayo, paano natin ma-enjoy and ma-receive itong answers na ito? So, kailangan nating pagtibayin, of course, yung mga sarili natin sa loob ng pangako ng Diyos. So, hello? Ayan. So, sabi dyan sa number 2, bakit daw tayo nagsasabi ng amin kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos? Tama po ba? Bakit tayo nagsasabi ng amen? Kasi may mga time na minsan nabibigla kayo dun sa message. Minsan relatable siya sa akin eh. Diba? Minsan nagugulat na lang kayo, ay, nangyari sa akin yung isang araw, kaya amen. Diba? Minsan nai-inspire kayo dun sa message, ganun pala yung dapat gawin, amen. Diba? Minsan naman, kasi imprinted na yun sa inyo, kumbaga matagal nang nagaganap sa inyo, matagal nyo nang ginagawa, or madalas, naging scars nyo na ng matagal. So, positive, negative. Kumbaga parang ganito nyo nare-receive yung message, kaya you say amen dun sa salita ng Diyos. Kaya lang po, hindi po dapat tayo ganito.
Alam niyo po yun, hindi po tayo dapat makareceive ng message because kasi related siya sa akin, kasi parang ako yun. Diba? Hindi tayo dapat makatanggap ng message na sa ganung paraan. Kasi kapag ginawa natin yun, nagiging nababaliwala the rest of the message. Kaya, kung papansinin niyo po, lalo na sa aming mga pastors, naririnig namin yung mga forum ng members. Madalas talaga ang forum ng ating mga members, yung talagang sobrang nag-impact lang sa kanila na kasi naganap sa kanila to. Kasi, nangyari sa akin nung isang linggo, yung kaibigan ko, inaway ako. Ganon. So, yun na yung forum, yun na yung nagiging forum. Sabi dun sa message, dapat daw makipagbati ako. Ganun. It's right naman, tama naman po. However, nade-disregard lahat nung message na pinipreach ng pastor, lalo na yung mga pinaka-importanteng key point dun sa message. Kasi nga, na-inspire lang tayo, nagulat lang tayo, kasi related lang sa atin yung message. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling yung mga message na natatanggap natin kapag ganung paraan yung ginagawa natin? It's from our disbelief. Natatanggap niyo yung message kasi meron tayong disbelief doon sa area na pinag-usapan. Kumbaga, doon sa bagay na sinabi mong amen, sa bagay na nagulat ka dahil narinig mo yung message na yun, dahil yun sa disbelief natin. Yung sa pinagdaanan natin na disbelief. So, we have to be careful po in understanding the Word of God. Kasi marami po dito na mas importante pang message, katulad na lang ng message kay Kristo. Minsan, hindi na yun yung nagiging forum ng mga members More like, ang nagiging forum na lang ng mga members talaga is yung mga talagang nagulat sila, related sa kanila, or something na naging scars nila. Again, hindi po namin dinidisregard yung mga forum na gano'n. Okay lang yun. Kaya lang, let's be careful dun sa mga message na nare-receive natin. Kailangan tignan nyo, ano ba yung talagang makakatulong sa atin? Ano ba talaga yung gustong iparating sa atin ng Panginoon dun sa message? So, that's why binigyan tayo ng Diyos na kasagutan. Nung bumaba dito sa lupa si Jesus, wala siyang ibang itinuro sa atin ay kundi yung patungkol lamang sa kaharian ng Diyos. Na kung saan ang kumikilos ay ang banal na Espiritu. Ang tanging tinuro niya lamang nung bumaba siya dito sa lupa ay patungkol lamang sa banal na Espiritu na sinabi niya na ang banal na Espiritu ay gagabayan kayo, ang banal na Espiritu ay poprotektahan kayo. The Holy Spirit will make you realize everything. Yan yung mga itinuro ni Yeso Cristo. At kapag nanahan sa inyong banal na Espiritu, you will receive power. Yan yung teaching ni Yeso Cristo. Kaya lang po, lagi natin dinidisregard yung mga bagay na to. Dinidisregard natin yung teaching of Jesus doon sa pulpit message. So, kailangan natin tignan, kailangan nating panghawakan kung ano lamang yung itinuro ni Jesus sa atin nung siya ay di bumaba dito sa lupa. Kasi that is the covenant. That is our eternal covenant. So, kadalasan po, even if we receive this message, dahil dinidisregard na natin itong mga mensahe na to, kapag hindi na tayo, alam niyo yun, kapag na-stop tayo, halimbawa na lang nung nagkaroon ng COVID, tama po ba? Di po ba lahat nag-stop? Pati yung worship nag-stop. Hindi na nakakapunta ng simbahan. And then, since yung mga tao walang ways para makareceive ng message or minsan dahil tinatamad, nawawala na sa kanila yung continuation ng buhay nila sa loob ng covenant of God. So, ang nangyayari, nakakalimutan nila yung contents. Nakakalimutan na ng tao kung ano ba yung buhay sa loob ng pangako ng Diyos. Kaya, kapag dumating na yung word evangelization, wala na, tulala na, hindi na alam. Even sharing the gospel, hindi na alam. Tama po ba? So, kailangan natin maintindihan, lalo na sa mga members po ng church, na kailangan dala natin palagi yung mensahe sa pulpito.
Ganun ka-importante yung message sa pulpit, lalo na po sa mga miyembro ng simbahan na nakatatanggap nito. So katulad nga ng pagtuturo ni Jesus sa loob ng 40 araw, sabi dyan, ito yung paraan para magkaroon tayo ng actual enjoyment dun sa Word of God. First, ang ginawa niya sa loob ng 40 araw, nagturo siya. Itinuro niya ang patungkol kay sa banal na Espiritu at patungkol sa kaharian ng Diyos. So, bilang tayo ay mga hindi na new members, o kung meron pong mga new members dito, sa loob ng 40 days, we only grab hold onto the pulpit message. Ganun lang po kadali. Panghawakan nyo lang yung mensahe every Sunday and do it for 40 days. Doon nyo po makikita na ibinibigay sa inyo ng Panginoon yung kasagutan niya. Kailan po yung lalabas? In number 2, sabi dyan, sa loob ng 10 araw, pagkatapos nagturo ni Jesus sa bundok ng Olibo, in 40 days, nagkatipon ang kanyang mga apostol o mga disipulo sa itaas na silid ni Marcos. So in 10 days, they have concentration prayer, scheduled prayer, and continuous prayer. So lahat ng yun, ginawa nila, and then suddenly they receive power. Doon sila naka-receive ng power. Doon sila naka-receive ng answer. And this answer para sa ating mga new members, and tayo sa ating mga anak ng Diyos, itong power po na ito is yung mission. Yung mission na binigay sa atin ng Diyos. Since we receive the gospel, we receive salvation, this is going to be our power. So, anong gagawin natin dun sa power na yun? Anong gagawin natin dun sa power na yun? Dun po papasok yung ano po? Number 3. Number 3. Ayan. Yung power na mag-continue yung buhay natin sa loob ng worship. Yung power na mag-continue yung buhay natin sa loob ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito yung tinatawag na Lord's Day. Di ba po? Every Sunday, nagkakatipon ang kanyang mga anak para magsalo-salo, hindi lamang ng mensahe, but kundi, kaya nga po tayo after worship, di ba, meron tayong kainan, kumakain tayo, nag-lunch tayo, because ganito dapat nagkakaroon ng fellowship ang mga anak ng Diyos, nagsasalo-salo. Tama ba? So, after 10 days, nakatanggap sila ng mission, ng kapangyarihan, sila lumabas. Nagbahagi sila ng salita ng Diyos. So katulad din po natin, every Sunday, we are receiving the message. Tama po ba? Nakakatanggap tayo ng message, tapos nag-iwan-walay na tayo. Magkikita na ulit tayo, either Wednesday or Sunday na ulit. Tama po ba? So after receiving the mission, doon sa concentration na ginawa natin, that is the time na nag-iwan-walay po tayo. Para ibahagi naman po yung kasagutan na natanggap natin during Lord's Day, makikita niyo po na magmamatch yung pulpit message sa buhay ninyo. Have you experienced that po? Naranasan niyo na po ba yan? Nung Sunday, na-receive niyo yung Sunday message, and then suddenly this whole week, nakikita niyo, ano pala siya, talagang totoo yung message ng Sunday kasi nagaganap siya sa buhay ko. Di ba po? So, kung hindi niyo po yun na-experience, try to open your spiritual eyes po. I-open niyo yung eyes ninyo, yung mind ninyo dun sa pulpit message. Makikita niyo talagang nagaganap yung pulpit message sa buhay ng mga nakatatanggap nito. Because you are not just listening to the message of pastors. Huwag niyo pong papansinin yung mga mukha ng pastors sa kahit na mukha kaming may sakit, mukha kaming pagod, huwag niyo kaming papansinin, but only focus onto the word. Kasi yung word na yan, yung pulpit message po, binibigay yan sa mga pastors para matupad sa mga nakakarinig nito. So if we fail to receive the message of the pulpit message, ano pong answer yung i-expect po natin? Ano po yung magiging laman ng ating prayer? Tama po ba? Kaya napaka-importante ng Lord's Day, Worship Day. Yan. So, sabi dyan, so paano natin may enjoy ulit yung message from the pulpit? Every day, panghawakan mo ulit yung pulpit message. Every day. Hindi mo kailangan basahin lahat. Pwede siguro mag-designate ka, itong message na to sa introduction.
The next day, ganito, dun sa number 1. The next day, dun sa number 2. Diba? Pwede ganun, or di kaya pwede niyong panghawakan ng kahit isang verse lang dun sa pulpit message. And then every day meditate it. Ilagay niyo sa inyong panalangin, and surely, answers will come sa inyong mga buhay. Bakit hindi? Kayo ay mga anak ng Diyos. Amen po? So, if you truly become a true believer, a true, ang tawag dito, disciple, you will understand yung importance po ng message na pinipreach sa loob po ng simbahan. So, from that message, you will put this in your scheduled prayer, continuous prayer, kasi yan yung mga magiging laman ng mga prayer topics ninyo. Even po yung mga Muslim, yung mga Jewish, mas matindi pa nga sila eh. Tama po ba? Yung mga Muslim, kapag narinig na nila yung bell nila or yung parang music nila, bibitawan na nila lahat. Magtitipon-tipon na sila just to do their concentration prayer, scheduled prayer, and that is also continuous prayer. Diba? Ang galing nila, ang galing ng sistema nila. So, try to do it in yourself po. Hindi ko sinabing sundin niyo yung message nila, but only follow the pulpit message po. And then, gawin niyo lang yung ganong sistema na meron tayong ganitong klaseng way ng pananalangin. So, within your prayer, sa loob po ng panalangin ninyo, dito niyo po ma-receive yung kasagutan ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, medyo mahaba po yung introduction, but we will be quick dun sa ating main message. So, bilang kayo po ay mga anak ng Diyos, tinaguyod kayo ng Diyos as bartisan, nilagay na kayo ng Diyos sa journey na yan bilang mga bartisan niya, and you will receive the answer po ng message sa pulpito. Since lahat meron na kayo, ang tanging gagawin nyo na lang is to share this light. Meron na kayo ng answer, ang gagawin nyo na lang, ibahagi ito. Kayo ay parang mga lampara. Yung mga lampara, kapag inon mo yan, kahit saan ka magpunta, nagbibigay ito ng liwanag. So question, naka-turn on ba yung mga lamp ninyo? Naka-turn on po ba? Baka naka-turn on lang pero hindi yung ginagamit. Nandun lang sa isang tabi. Di ba po? So, our life, since yung buhay natin ay nasa gitna ng kadiliman, and you have found the light in Jesus Christ, naka-receive kayo ng salvation, wala tayong ibang gagawin kung hindi i-share itong light na ito. That is our life standard. Amen? So, nakalagay dyan, yung life standard natin is within the 777 prayer. So, sa mga susunod po, ituturo namin to, pero this is brief lang, no? Ano ba yung laman ng 7-7 prayer na yan? Pinakamadali lang na word, it's about shining your light. Yung light na nasa inyo. Itong light na to, na kayang tumalo dun sa kapangyarihan at bartiza ni Satan. Itong light na siyang ginagamit ng Diyos para makapag-save ng buhay ng ibang tao. Sa mga taong madilim ang buhay, wala pang kaligtasan, God is using you as His bartisan para ilawan mo yung tao na yun. Amen po ba? That is the 777 prayer po. So, sa susunod po next week po, ilalagay namin yung prayer na yan dyan sa pamphlet. Kasi ilang taon na yata tayo, puro 390. So, dagdagan po natin yung prayer ninyo. Ayan. So, inside this po, sa loob po ng buhay natin as a camp and our life standard, we have this walk of faith. Ano naman po itong walk of faith? O yung paglalakbay natin ng ating pananampalataya. Ano naman po ito? So, nakalagay dyan, do not calculate things. Or, in other words po, huwag niyong i-calculate yung mga pangako ng Diyos sa buhay ninyo. Isang halimbawa na lang po dyan ay si Abraham. Alam niyo po si Abraham, maraming beses na tinis talaga yung kanyang walk of faith. Maraming beses na tinis yung pananampalataya niya to the point na hindi na mabilang sa daliri kung ilang beses yun. Di ba po? Kasi lagi niyang kinakalculate yung pangako ng Diyos, sinabi ng Diyos na gawin mo to, pero
Lagi niyang sasabihin, Panginoon, paano? Paano na to? So, magbibigay lang ako ng isang example. Siguro po, let's read the Bible in Genesis 15, 2 hanggang 3. Please open your Bible po. Genesis 15, 2 hanggang 3, sabi dyan, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin, kung wala naman akong anak? Wala akong tagpagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkakalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Ano bang pangako ng Diyos sa kanya? Go to the land that I will show you and I will be with you. Diba? Pinangako rin ng Diyos sa kanya na bibigyan siya ng anak, pero kini-question niya ang Diyos. Sino magmamana ng lahat ng ito? Diba? Kaya dinala niya pati si Eliezer yung alipin niya siya daw na lahat na magmamana ng lahat ng kanyang ari-arian. Yun ay hindi pangako ng Diyos sa kanya. Yun ay sarili niyang desisyon. Kasi nangangamba siya na kapag sinunod niya yung sinabi ng Diyos, tapos nag-establish siya ng kanyang yung kanyang pananampalataya, lahat ng yun mapupunta lang sa wala. Kaya nag-prepare na siya ng sarili niyang tagapagmana. Diba? So, ano bang sabi ng Diyos doon? Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yun? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Amen po ba? Amen. That means, huwag niyo pong questionin yung pangako ng Diyos sa buhay ninyo. Pag sinabi ng Diyos, ito yung mission mo, ito yung dapat mong gawin, get rid of everything. Alisin niyo yung lahat ng mga side thoughts niyo po, yung mga sariling thoughts ninyo, and just follow the word of God. Because yung relationship natin sa Panginoon is not just simple relationship na basta-basta na lang mabubroke or mahihiwalay. Kasi na-receive na natin yung salvation and yung relationship na meron tayo sa Kanya ay tinatawag na covenantal relationship. O kumbaga, relasyon na nasa loob ng pangako ng Diyos, hindi pangako ng tao. Amen po ba? Amen. And next po, another example is sa wilderness, yung mga Ehipto. Balik na lang tayo doon sa Ehipto, mas buti pa doon. Magtatrabaho lang tayo, tapos papakainin na nila tayo. Diba? Nakalayo na sila sa Ehipto. They are free from being slave, pero gusto pa nilang bumalik doon. Kine-question nila, kinakalculate nila yung mga bagay-bagay, yung pangako ng Diyos. Na sinabi ng Diyos, pumunta kayo sa lugar ng Kanaan, doon makikita ninyo magiging malaya kayo. Pero konting hirap pa lang, kinalculate na nila, wala tayong makain dito, wala tayong mainom, mamamatay tayo dito, balik na lang tayo sa Ehipto. Diba po? So madalas nagiging ganun po tayo pati nga po yung simpleng pagsimba natin. Magsisimba lang tayo pero ang dami natin excuses. Tama po ba? So, and another one, sabi dito, yung kapakaibigan si Daniel and his friends, sila ay nasa bingit ng kamatayan kasi pinipilit sila na sumamba sa Diyos-Diyosan. Tama po ba? Pero kahit namamatay sila, kahit sila ipasok sa kawan ng apoy, hindi nila ginawa yun. Sabi nila, I will not deny my God. Hindi ko i-deny ang Diyos. So hindi nila kinwestiyon yung plano ng Diyos kahit na masunog sila, kahit na mamatay sila, hindi nila kinwestiyon ang pangako ng Diyos sa kanila na hindi sila iiwan ng Diyos. So, kailangan po natin magkaroon ng ganitong klaseng pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan natin magkaroon ng ganitong klaseng walk of faith. So, yung walk of faith po ninyo, kailangan yung i-build yung relationship nyo sa Panginoon and do not calculate the things of God. Huwag nyo i-calculate po. Huwag na po tayong mag-excuse sa Panginoon kasi ang lahat ng pangako ng Diyos ay siguradong natutupad sa mga anak ng Diyos. Amen po? So next po, what are the things that we need to enjoy? Ano ba yung mga bagay na pwede natin ma-enjoy po sa loob ng pangako ng Diyos? So this is God's time schedule. In Gawa 2:42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. For us to enjoy the things of God, you need to learn about God.
pong kilalanin ng Diyos. Kailangan niyo po siyang, kailangan niyo i-build yung relationship niyo sa Panginoon. Di ba po, ganun po kayo pag nagkakaroon kayo ng boyfriend and girlfriend or nag-aasawa, nagkakaroon kayo ng pagkakakilanlan stage. Nagkakaroon kayo ng dating stage. Hindi ko po sinabing mag-boyfriend na kayo at mag-girlfriend na kayo. Sinasabi ko lang po na kailangan niyong kilalanin ang inyong Diyos para mas lalo niyong ma-enjoy pa ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Ganun lang po yun kadali. So, bibigyan tayo ng Diyos, katulad ng mga disipulo niya, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Katulad ng ginawa niya sa mga kanyang disipulo after 40 days of teaching, na-receive nila yung teaching ni Jesus, so they received power nung day of Pentecost. Di ba po, sa taas ng kwarto ni Marcos. Second, kapag in-enjoy natin ang lahat ng bagay ng Diyos, the things of God, the door will be open for you. Bubuksan ng Diyos ang pintuan, saan po? Ng pagpapala at lahat ng bagay po. Pati po yung mensahe sa pulpito, magkakaroon kayo ng kalakasan from here. And third, bibigyan kayo ng Diyos ng daan. Itong daan na to, hindi ginagawa ng Diyos, kung hindi, hinanda niya na. Ibig sabihin, matagal nang nakahanda. Dadaanan nyo na lang. Tama po ba? Hindi siya piniprepare ng Diyos, kundi inihanda niya na. Ipapakita niya na lang sa inyo. Amen po ba? Amen. Nandyan pa po ba tayo? Amen. Amen. So, for our conclusion, dahil nandyan pa kayo, for our conclusion, basahin nga po natin sa Romans 7:25. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Tapos na, huwag niyo na pong basahin lahat. Ibig sabihin po, wala na pong iba tayong kailangan kung hindi si Kristo lamang. Today. Ibig sabihin ng today, bukas, today ulit. Sa mga susunod na araw, darating yung today. So, every day, we need to enjoy Christ only. Amen po ba? So, if you enjoy Christ today, God will make you a platform. Yung platform na maililigtas mo yung sarili mo as well as others. Maililigtas mo rin yung ibang tao. Itong platform na, itong platform na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos. Amen po ba? Amen. And surely, 300% sure na ang lahat ng bagay ng Panginoon ay magaganap sa buhay po ninyo. Do not calculate things. Huwag niyong sukatin ang kayang gawin ng Diyos. Kasi baka mabigla kayo. Baka mabigla kayo kung paano kumilis ng Diyos. Wala man tayong lakas, pero hindi ito dahilan para magkaroon tayo ng excuses sa Panginoon. Because tanging siya lamang ang kailangan natin. So let's begin to raise bartisan and huwag tayong matakot. Second, watchtower. Itataguyod tayo ng Diyos. God called you as His watchtower kasi kayo lamang po yung naka-receive ng ilaw na magliliwanag. Hindi lamang po sa loob ng pamilya niyo but also sa buong mundo. And third, God called you as His antenna to heal other people. Bakit po? Kasi na-receive niyo na yung kagalingan. So it's time for us to share. Huwag niyo pong bulukin. Kailangan natin ibahagi ito. So, kapag dumating ang problema, number 2, pag dumating po ang problema, we just need to enjoy prayer. Ayun niyo po. We just need to enjoy prayer. Kailangan lang natin itong panalangin na surely you will enjoy the blessings of God. Wala na pong ibang paraan para ma-enjoy natin ang lahat ng bagay ng Diyos kundi sa panalangin lamang. Amen po ba? Hello? Amen. Amen. Sina-check ko lang po. So, second, God will bless you His economy of life. Ano po ba ito? I-restore niyo yung economy of life. Sabay-sabay nga po natin basahin para ma-bless kayo. Yung economy of life, restoration. Oh, tuwang-tuwa kayo. Amen po ba? Bakit hindi ibibigay ng Diyos yan? Di ba po? Ibibigay po yan ng Diyos sa inyo kapag in-enjoy nyo si Christ today. Amen po? Amen?
So, dahil bines na kayo, ni-restore niya na ang lahat ng bagay sa inyo, then you can save others. Kahit na hindi pa dumarating yung time na yun, save others. Kasi ito yung pinakagusto ng Panginoon eh. So kapag ginawa natin yun, i-bless tayo ng Diyos ng 5 powers. Alam niyo na po yan, hindi ko na kailangan paliwanag. And number 3, eto, dumating na yung today. Today, ang dami nyo lang pong gawin, i-imprint nyo yung mga bagay ng Diyos. Maging rooted kayo sa salita ng Diyos, and gawin nyo po itong nature. You make it as your nature, yung pagsunod sa salita ng Diyos. And surely, God will call you as His absolute birthisan. So that is how you enjoy your today in Jesus Christ. Amen po ba? Amen? Palampakan po natin ang Diyos. Amen. So, as we enjoy our today, lagi po natin samahan ng panalangin. Kaya I am inviting everyone to please stand. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Tayo magpasalamat because tinawag niya tayo bilang kanyang mga birthisan, watchtowers, and antenna. So God, prepare niyo na yung journey na gagawin niyo na lamang i-establish guidepost po sa buhay ninyo, sa loob ng